Hello! So, nandito na naman tayo sa ating isang video lesson tungkol sa New ALS Forms 2020. Anong pag-uusapan natin ngayon? Ayan, ito. Record of module use and monitoring of learners' progress. Yan ay yung ating ALS assessment form number 2. Diba? Nabanggit ko na doon sa aking video nung nakaraan na dalawa na lang yung ating ALS assessment forms ngayong 2020. Diba? Dati 4, ngayon 2 na lang. So, eto yung pangalawa kasi na-discuss ko na yung una. Diba? Yung una, yung individual learning agreement. Diba? Kung maaalala ninyo, kaka-upload ko lang yan. And then, eto yung pangalawa. Ang title nito ay Record of Module Use and Monitoring of Learners' Progress. Yan. Dati kasi ay ang tawag lang dito sa form na yan ay Record of Module Use lang. So, ililista mo lang yung title of module. So, ganun din naman may pagkakapareho pa rin naman. Kaya lang, dito kasi sa learner, dinagdagan nila yung title. Nagkaroon na ng Monitoring of Learners' Progress. Kasi makikita namin dito kung ano na ba yung progreso o ano na ba yung nagagawa ninyo or kamusta yung iyong ginawang module. Yan. So, ganun ulit naman ang pag-fill out ng form. Laging huwag kakalimutan yung name of learner, yung inyong community learning center, yung inyong level, at saka yung inyong ALS teacher. Yan. Okay? Tapos ang sabi niya dito, directions, write the title of each learning module you accomplished along with learning strand. Ito yun, no? Diba? Date started and date finished. Ito, kung kailan ka nagsimula at saka kung kailan ka natapos. Results in the pre-test. Yan, pre-test. Yung pre-test ay yung unang test doon sa module. Okay? Lahat ng ating modules ay may pre-test at post-test. Ang post-test, ito yung huli. Okay? So, kailangan isulat yung yung result ng unang test at saka yung huling test dito sa module. Okay? Pero, it doesn't mean na yung una at huli lang yung sasagutin ninyo, ha? Meron akong learners before na ang ginawa lang ay ang nilagay lang dito talaga ay yung una at huli. Tapos, ang sinagutan lang nila na quizzes or yung test ay yung una at huli. Kasi, ang tingin nila, hindi nag-check si teacher ng modules, which is wrong. Kaya po, maganda itong ating assessment form 2 dahil meron na tayo ditong teacher's assessment. Doon kasi sa old form ay walang teacher's assessment doon. Puro I am advice lang yung nandoon. Okay? Dito kasi sa ALS Teacher's Assessment, titignan namin ang inyong modules kung sinagutan ba lahat. O, diba? Para iwas loko, diba? At saka sa inyo rin naman yan, diba? So, ganun. Para makita namin kung ano na rin yung mga scores ninyo sa activities doon sa module. Doon namin malalaman kung kayo ba ay natuto or hindi natuto. So, dito yun, no? Mastered or not mastered. Okay? And then the other activities you have completed and your own assessment. Yung other activities, bukod doon sa pinagawang pre-test at post-test, dito nyo isusulat yon. And then yung inyong own assessment, self-assessment mo doon sa module. Okay? So, sa Filipino niya, pagtatasa sa sarili sa pagganap. So, performance mo yan. Okay? So, makikita nyo mamaya kung ano yung halimbawa na pwede nyong ilagay dito sa record of module use and monitoring of learners' progress. Ayan. So, may mga nagtatanong dyan, ma'am, kailangan po ba namin na i-accomplish pa itong bagong forms? Kung nabigyan na kami ni ma'am ng lumang forms. Ayan. Sabi kasi sa advisory, etong mga bagong forms, ang gagamitin ngayong 2020 onwards. Isa pa, etong mga bagong forms ay aligned na ito sa ating bagong curriculum.
'Diba? So, expected, gagamitin ninyo yung bagong forms. Anyway, kung kayo ay nakapagsulat na doon sa old forms dahil yun yung unang binigay, magagamit nyo pa rin naman yon. Kasi kung ano yung nilagay nyo doon, pwede nyo lang din namang ilipat dito sa bagong forms. Nadagdagan nga lang siya. 'Di ba? At saka, halos pareho lang din naman eh. Yun nga, yung sabi ko sa inyo, nadagdagan lang yung hinihinging impormasyon dito sa mga bagong forms. Okay? So, sige. Simulan na natin ang pagsagot. Okay? So, tandaan ha, sample lang itong ibibigay ko sa inyo. It doesn't mean na kung ano yung sinulat ko dito or ano yung nilagay ko dito, ayun yung gagawin ninyo. Depende pa rin po yon sa inyong binasa, doon sa binigay ni teacher, at kung ano ang instruction ni teacher. Okay? At least, kung napanood nyo yung video na to, alam nyo na yung paraan kung paano sasagutin ang form na to. Okay po? So, kukuha muna ako doon sa ating regular modules or yung tinatawag natin na accreditation and equivalency modules or ANE modules. Okay? Yun talagang ginagamit ninyo na module. So, pag sinulat natin yun dito, lagay nyo lang yung pamagat ng module. O halimbawa, ang module na nabasa ni learner ay ang panayam. So, yun lang. Okay? Anong learning strand yung ang panayam? LS1 o learning strand 1. Diba, sa orientation, na-orient na kayo na meron tayong 6 na learning strands. Learning strand 1, communication skills. Learning strand 2, scientific and critical thinking skills. Scientific literacy and critical thinking skills. Ayun pala. And then yung learning strand 3, mathematical and problem-solving skills. Learning strand 4, life and career skills. Learning strand 5, understanding the self and society. At yung bago, learning strand 6, yung digital citizenship. Okay? So, meron namang listahan ng mga modules per learning strand. So, kung hindi nyo alam kung ano yung learning strand ng module na yun, pwede naman kayong tumingin doon sa listahan. Okay? Kung wala kayong listahan, pwedeng magtanong sa teacher. Pwede magtanong sa akin kung anong learning strand ba yung module na binasa ninyo. 'Di ba? At paalala ko lang ha, ang module, okay, ay depende doon sa individual learning agreement na ginawa ninyo. Okay? At depende rin ang module sa ibibigay ni teacher sa inyo. Kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo, ang mga modules ninyo, pati mga ilalagay ninyo doon sa individual learning agreement na competencies, pwedeng ikaw ang maglagay, pwede rin naman na si teacher ang magbibigay. Okay? Bakit ako ang magbibigay? Kasi, yun yung nakikita kong kailangan mo. Okay? So, ganun ha. So, basta kung ano yung ginawa mong module, dito mo ililista sa form na to. So, kailan niya sinimulan yan? Halimbawa, nagsimula siya noong November 24, 2020 at natapos siya noong November 28, 2020. Ayan. So, tingnan ninyo, oh. Kailangan talaga isulat kung kailan ka nagsimula at kailan ka natapos. Dito sa kanyang ginawa, yung module niya na ang panayam, ano yung ilang araw niyang ginawa ito? 24 to 28, so mga 4 na araw yan, 'di ba? Okay, so kung 4 na araw niyang ginawa, baka medyo marami-rami yung activities na nandyan. Okay. So, pre-test result niya, halimbawa, yung unang test doon sa ang panayam na module ay 10 items lang. So, kung na-perfect mo yon, okay lang. Very good ka na. So, ilalagay mo kung ilan yung score mo over
kung ilang items. So, dito sa nilagay niya, makikita natin dito na yung pretest doon sa ang panayam ay merong 10 items. 'Di ba? At ang score niya doon sa unang test ay 10 din. Very good tong batang to. 'Di ba? Okay. Next. So, yung huling test niya doon, kasi usually yung huling test, doon mo malalaman kung natutunan mo talaga yung module, 'di ba? So, dapat mataas. So, expected natin mataas yung nandyan sa post-test, 'di ba? So, doon sa post-test, meron lang yung 10 items. 'Di ba? Yung huling test, may 10 items yun at ang nakuha niyang score ay 10 items din. Very good itong estudyanteng to. 'Di ba? So, isusulat nyo lang kung ilan yung nakuha niyong score over, okay, ilan yung total number of items doon sa quiz. Kung ilang items ba yung quiz ninyo. O ilang items yung test. 'Di ba? Ilang items yung sinagutan ninyo doon sa module. Now, dito na tayo sa susunod. Other related activities accomplished. So, bukod nga doon sa test na sinasabi ko, merong ipagagawa si module sa inyo. Marami yon. Okay? Na-review ko yung mga modules kaya alam ko yung mga laman nun. Kadalasan, nagpapagawa si module ng sanaysay. 'Di ba? O kaya, nagpapagawa siya ng interview. Ang title natin dito ay ang panayam. So, interview yan. Merong pagagawa si module doon na interview. 'Di ba? Tapos, kung ano pa yung ibang ginawa, pwedeng maglagay rin kayo dyan, gumawa ng, kung pinagawa kayo ni module ng, anong tawag doon, yung tula. 'Di ba? Pwede nyo isulat dito. Pinagawa rin kayo ni module ng kanta. Ayun, pinagpicture kayo ni module o yung mga ganong bagay. Basta lahat ng ginawa nyo doon na natapos nyo, na pinagawa ni module, isusulat nyo siya dito sa other related activities accomplished. Okay? Bakit po namin tinatanong ito? Kasi kung talagang binasa nyo yung module na yan, ibig sabihin, alam nyo na nagpagawa si module ng mga ganito. 'Di ba? So, kailangan isusulat yan dito sa other related activities na inyong nagawa. Okay? And then, dito sa susunod, yung learner self-assessment of performance, ano yung assessment mo doon sa performance mo? 'Di ba? Pwede mong ilagay diyan na enjoy mo ba yung module, na enjoy mo ba yung mga activities? Alin doon sa mga activities sa module ang na-enjoy mo? Alin doon sa module ang hindi mo na-enjoy? 'Di ba? So parang yan mga tanong yan doon sa sa weekly log dati, sa old form, sa learner assessment form 2 ng old form. Nandito na siya sa learner self-assessment performance, 'di ba? So, ito, I enjoy the activities. So, kung na-enjoy mo naman lahat ng activities doon sa module, ilagay mo, na-enjoy mo siya. Pero kung meron ka lang doon na isang activity na na-enjoy mo, isulat mo kung ano yung title ng activity na na-enjoy mo talaga. 'Di ba? O kaya naman, kabaliktaran yan, I did not enjoy the activities. So, hindi siya nag-enjoy sa activities na nandoon sa module. O, 'di ba? Bakit kaya hindi nag-enjoy? Siguro hindi siya makarelate or hindi niya alam kung paano gagawin. So, or mahirap yung pinagagawa, kaya hindi niya na-enjoy. 'Di ba? O kaya naman, pwede kayo maglagay ng iba pa. Ito, I learned a lot from the goal setting. 'Di ba? So, may mga pagagawa siguro si module na ganyan. Natuto ako ng husto sa ganitong activity. So, halimbawa dito, ang activity niya na binigay ay goal setting. So, pwedeng yun yung ilagay ninyo at natuto kayo talaga ng gusto doon. Okay? Tapos, eto pa, pwede rin to. It was difficult to understand some of the activities because of unclear instructions. Ayan. Mahirap daw na maintindihan yung ibang activities kasi hindi daw malinaw yung instructions. 'Di ba? So, pwede yun. May mga modules kasi na
na hindi mo maintindihan kung ano yung instructions, hindi clear yung pagkakagawa ng instructions doon, so pwede nyo isulat dyan, okay? Totoo naman yan yung yung assessment ninyo, 'di ba? Walang masama kung ano yung isusulat nyo dito. Basta maging totoo lang kayo kung o kaya pwede rin ito. The activities in the module were easy because I have experienced it all. Ayan. So, madali daw lahat yung activity doon sa module kasi na-experience niya daw yon lahat. O, diba? Baka kasi may pinagawa si module doon na naranasan mo na before. Kaya na-enjoy mo na at saka madali na sa yung sagutin. Diba? Okay. So, next naman yung ating ALS Teacher's Assessment. Ito yung pagtatasa ng guro sa ALS. So, sasabihin lang naman dito kung mastered or natuto o kaya yung not mastered or hindi natuto. Paano po namin sasabihin na na-mastered mo yung module? 'Di ba? Na-mastered mo yung mga activities doon sa yung competencies na kailangan or nakamit yung objectives na binigay nitong module. Titignan namin yung buong module. Okay? Tapos titignan namin yung mga scores ninyo sa mga activities na binigay niya. Kapag ang score ninyo or kapag ang tawag doon, kapag ang assessment doon sa mga ginawa ninyong activities sa module ay 75% pataas, doon namin masasabi na kayo ay mastered. Ang competencies, ang objectives, yung module na yan ay mastered. Pwedeng isusulat ko dyan ay mastered or pwedeng check lang ang ilalagay ko dyan. Basta ang score ay 75%. Okay? Kung hindi mo naman na-mastered yung module na yan, yung competencies, yung activities ay mabababa, hindi nakamit yung objectives, hindi ka gumawa ng mga activities na nilagay dyan, syempre, ang ilalagay ko dyan, not mastered, or, ayan, susulat ko mismo yung not mastered. 'Di ba? O kaya pagka nakita ko ng scores mo sa buong module ay 74% pababa. 'Di ba? O mali-mali. Tapos hindi sinagutan. So, syempre 74% pababa ang pwedeng maging rating nun. So pwede ko ilagay diyan not mastered. 'Di ba? So kailangan gawin yung modules, gawin yung mga activities, intindihin ang modules. Ayun, kasi self-learning din naman itong mga modules. Kung mababasa ninyo yung A&E modules, siya na mismo yung teacher ninyo Yun na yung mismo magtuturo sa inyo. Napakaganda ng mga modules natin kasi yun na mismo Madaling maintindihan yung mga nakalagay doon. And kapag may hindi naintindihan, that's the time na magtatanong na kayo sa akin. 'Di ba? And then, ano yung pwede kong ilagay bilang remarks? O ano yung puna? Kung na-mastered mo yung nandito sa module o na-mastered mo yung mismong module, syempre, babatiin kita. Congratulations. Ayan. O kaya naman, continue answering the modules. Kung may kulang ka dyan, kung hindi mo natapos, syempre sabihin ko, continue answering the modules. Okay? Ano pa? Ito, kung halimbawa, meron ako nakita doon sa pinasa mo, there are some activities left unanswered. Please complete o incomplete ka. Hindi mo kinumpleto lahat ng activities doon sa module. Hindi mo sinagutan lahat yung mga dapat sagutin. So, pwede ako mag-note dito. There are some activities left unanswered. Please complete. Yan. Kompletuhin mo. O kaya, meron kang ginawa sa module na iba doon sa instructions or directions na binigay. So, pwede kong ilagay, please follow the directions or instructions carefully. Sabi niya, mag-drawing ka ng puno. Ang drawing mo naman ay tao. So, syempre, mag-aano ako doon. Please follow the instructions and directions carefully. O kaya, some of the activities are not included in the requirements.
please complete this. So, may mga activities ka doon na hindi mo sinama nung pinasa mo. Siyempre, kasabihin ko sa'yo, kumpletuhin mo. 'Di ba? Basta ito, yung sa ALS Teacher's Assessment, at saka dito sa ALS Teacher's Remarks, ako na ang magsusulat dito. Okay? Ang gagawin mo lang, learning module, learning strand, date kung kailan ginawa at kailan natapos, pre-test, unang test, post-test, yung huling test, at yung other related activities na ginawa sa module, and then yung iyong self-assessment of performance. So, ako na yung maglalagay dito sa last columns. Okay? So, sample lang ito ha. Siyempre, huwag kakalimutan yung learner signature over printed name. O, ayan na naman, yung learner signature over printed name. Hindi sa gilid, hindi sa ilalim. 'Di ba? Dapat sa ibabaw. Tapos, printed name. Capital letters lahat. And then, yung date kung kailan pinasa, November 11, 2020. Tapos, yung pangalan ng teacher at yung date. Ayan. Paano, ma'am, kung katulad nitong ginawa mo na pinakita mo sa amin ngayon, marami kaming activities na nilagay dito tapos hindi siya nagkasya dito. Pwede po ba kaming mag-exceed dito ng spaces? Pwede naman. Paano po yun, ma'am, kung sa isang form na to ay mga 2 lang or 3 modules lang na title of modules ang nagkasya? Okay lang po ba, ma'am? Yes, okay lang naman. Okay? Ang mahalaga, mailista natin lahat yung mga nagawa natin sa module. Okay? So, tingnan natin itong susunod. Subukan naman natin yung sa life skills. Yan. Kasi 'di ba, first 2 months ninyo, dapat ang sasagutin ninyo ay life skills self-directed modules. So, i-relate natin siya, ilalagay natin siya dito sa ating record of module use. So, ganun ulit, name of learner, community learning center, level, and then yung name nung ALS teacher. Okay. So, di ba gumawa kayo ng life skills self-directed module? 6 yun, di ba? So, unahin muna natin yung personal development. Maglalabas ako ng another video. Lang siya, nakapokus lang siya sa life skills self-directed modules 2020. Pero, for the sake of this lesson, sasabihin ko na sa inyo kung paano ilalagay para alam nyo rin kung paano gagawin, 'di ba? Okay. So, ganito. Yung sinagutan ninyong una ay Module 1, Personal Development. Yun yung title ng module, 'di ba? Anong learning strand yan? Tignan ninyo to. Kinuha ko to sa Personal Development na module, Module 1. Tignan nyo to. Learning strand 5. Yung sa session 2 niya, Learning strand 5. Sa session 3 naman niya ay Learning strand 5 din. Understanding the self and society. So, anong learning strand natin sa Module 1? Yan ay LS5. Okay, so kung babalikan mo yan, makikita mo doon sa mismong module kung anong learning strand kabilang yung module na yon. 'Di ba? So, yun ang ilalagay mo dito sa learning strand. Okay. Ngayon, kailan ka nag-umpisa? O, di ba, pagpasok mo sa ALS, sabihin natin na ang first day of school ay August 24. Nagsimula ka na agad ng life skills module. So, pwede mong ilagay dyan yung August 24, 2020. Kasi yun yung time na ayun yung date ng, ng pagsisimula mo dito sa module 1. Diba? At ang binigay ko sa inyo ay 7 days. Sabi natin 7 days lang ha. Bawat isang module ay 7 days. So, sabihin natin dito na natapos nyo yung module na August 30, 2020. Yung module 1 ha, tapos na kayo ng August 30. Okay? Okay. So, next naman yung pre-test result o yung resulta sa unang test at saka yung post-test result.
Kung maaalala nyo doon sa Module 1, Personal Development, pati sa Life Skills, Self-Directed Modules, di ba meron ako doong sinabi na merong Learner's Reflection sa una at Learner's Reflection sa huli. Pero, ang reflection nakalagay doon, this is not a test. Pero meron siyang unang activity doon. Ito yon, yung Activity 1, Introductory Activity and Learner's Reflection. Etong mga tanong dito, okay? Yan yung unang test doon sa module. Okay? So, lahat ng nandun sa Activity 1. Kasi, kung titignan ninyo lahat ng life skill self-directed, ano sila laging mauuna yung Activity 1 at saka yung Learner's Reflection. Pero ang learner's reflection ay hindi test. So, eto, dito namin kukunin yung inyong pre-test. Okay? So, let's say, ang isang tanong ay 5 points. So, kasi, mahaba-haba yung sagot nyo dito, di ba? So, parang isang talata yata ang dapat na isagot dyan. So, let's say, ang score dito sa unang tanong ay 5 points. Yung susunod na tanong ay 5 points. Kaya ang result mo sa iyong self-directed module sa pre-test o sa unang test ay 10. Ilang items yan? 5 plus 5, 10. O di 10 over 10. Diba? Tapos, yung post-test naman, yung pinakahuling test sa life skill module, ang ating huling test doon ay end of module assessment, 'di ba? Meron niyang 10 questions. So 10 items 'yan. Kung ang score mo diyan ay 9 or 10 over 10 items. So balik tayo dito sa form. Ang score niya kanina ay 10 over 10, 'di ba? Tapos, yung dun din sa ating end of module assessment ay 10 over 10. So, ilalagay lang niya yung score dito sa una at huling test. Okay? And then, ano yung other related activities na nagawa doon sa module 1? O, di ba, gumawa kayo ng essay, di ba? Ano pa? Drawing a tree. Yun. Di ba, gumuhit kayo ng puno doon sa module 1. Tapos, nagkaroon pa kayo doon ng community mapping. Di ba? Tapos, din kayo doon ng reading materials. Yan. So, ito kasing mga yan na kasama sa other related activities na nagawa ninyo ay magpapatunay na talagang nagawa nyo tong module 1, personal development. Kasama to sa mga requirements na ipapasa at ilalagay sa presentation portfolio. May mga output to 'di ba? So pwede niyo siyang ilagay dito. Kung may kulang pa ako dito, pwede niyo idagdag, 'di ba? So ito ay pa lang naman, pahapyaw pa lang. Okay, sabi ko nga maglalabas ako ng video para lang sa life skills. Okay? Inuna ko lang itong mga forms para alamin niyo kung paano gagawin. And then, yung sa learner self-assessment of performance, parang katulad lang din yan nung kanina, doon sa regular na module or yung A&E module natin. So, yun nga, I enjoyed the activities. Pwede mong specify, ilagay kung alin doon yung pinaka na-enjoy mong activity. O, siguro, pinaka na-enjoy mo doon yung, yung pagguhit ng puno. Diba? Ang dami ko nakitang nagkamali doon sa pagguhit ng... hindi pala nagkamali sa pagguhit. Nagkamali sila doon sa nilagay nila sa puno. Kasi hindi nagbabasa ng instructions. Ayan. Pwede rin naman na I did not enjoy the activities. Kasi hindi nga maintindihan. Yung mga ganon. Diba? O kaya, I learned a lot from the goal setting. O diba? May activity kasi sa module 1. Personal development, yung goal setting. Diba? Yung may SMART, specific, measurable, ayun. So, na-enjoy niya daw yon.
So, pwede nyo ilagay dyan. Alin ang pinaka natutunan niya, pwede mong ilagay din dyan. Okay? And then, it was difficult to understand some of the activities because of unclear instructions. So, unclear ba talaga ang instructions o hindi naintindihan ng instructions? So, ganon. Pwedeng ilagay dyan. Sabi ko nga sa inyo, magpakatotoo kayo ha, yung assessment ninyo. And then, I can easily answer all the activities because I have experienced it all. So, madali daw sa kanya, si learner na to ha, madali daw para sa kanya na maintindihan lahat ng activities na nandun sa module 1. Kasi, sa sarili niya yun na-experience niya daw lahat yun. Yun. So, yun yung pwedeng ilagay dito sa learner self-assessment of performance ha. Kung meron pa kayong iba, ilagay nyo dyan. Okay? Sabi ko nga sa inyo, sample lang itong nilagay ko dito. Okay? Pero pwedeng ito na rin. Pero kung meron kayong iba, ilagay ninyo. Then, ako na dito sa ALS Teacher's Assessment at saka sa ALS Teacher's Remarks. So, ganun din naman yun. Sasabihin ko lang naman kung mastered or not mastered. Diba? Titignan ko yung buong module ninyo. Kaya po, kinokolekta namin para makita namin kung nasagutan ba lahat. Tapos, ino-note namin dyan kung mastered or not mastered. And then, maglalagay ako dito ng remark. Siyempre, kung pwedeng ganyan, congratulations, continue answering the modules. There are some activities left unanswered. Please complete. Ayan. Meron kayo dun sa module na hindi na kompleto. Kailangan kompletuhin. Kaya, please follow the directions or instructions carefully. Yun, kasi yung iba hindi nagpa-follow ng instructions. Basta nang hihingi lang ng sagot sa kapwa ALS learner. Hindi na binasa yung instruction kung paano gagawin. O, diba? So, magko-comment din ako dyan. And then, some of the activities are not included in the requirements. Please complete this. Yun. Yung pinasa sa akin ay kulang-kulang. Diba? So, dapat kompleto. So, maglalagay lang naman ako ng remarks dyan. Okay? And then, katulad nga nung sinasabi ko, paulit-ulit, yung learner signature over printed name, yung date, yung teacher, at saka yung date ulit. Okay? So, ito ha, dalawa na lang yung ating ALS assessment forms. Individual Learning Agreement at saka Record of Module Use. Individual Learning Agreement, competencies ang ilalagay doon. Okay? Dito sa Record of Module Use, module, title, pamagat ng module, ang ilalagay nyo dito. Okay? At saka yung scores ninyo doon sa module. Okay? So, sana malinaw ha. Malinaw yung pagkakaiba. Malinaw yung hahanapin namin dun ha sa bawat assessment forms. At etong assessment forms, yung Individual Learning Agreement at etong assessment form 2, eto yung palagi ninyong dapat na ina-update. Yan. Kung kinakailangan, weekly itong gagawin. Okay? Depende sa teacher, depende sa sinet kong date. 2 weeks, pwedeng once a month para makapag-prepare pa kayo. Pwede rin naman weekly. So, depende sa ibibigay na date. Okay? Ngayon, sasabihin ninyo, ma'am, ang hirap naman yan. Kung weekly or twice a month kayong mag-check, palagi po ba kami magse-xerox nitong magfo-photocopy or magpiprint nitong forms? Ang sagot po dyan ay yes. Okay? Kung kinakailangan na mag-reproduce kayo ng panibagong forms na blanco para dito sa assessment forms, kailangan nyong gawin. Okay? Pero sabi ko nga sa inyo, depende yon sa i-announce ko kung gagamit na lang tayo ng big notebook or mag-aano na lang tayo ng magpapa-photocopy na lang or magpiprint. So, pag-uusapan pa natin yon. Pero depende pa rin kung alin ang mas makakatipid. O, diba? Biruin nyo ilang bond paper magagamit natin, diba? Ang liliit pa nung espasyo nitong form, kaya hindi magkasya. Tingnan nyo nga yung nilagay ko, hindi kasya.
So, pag-iisipan pa natin kung ilan. So, depende sa teacher kung paano gagawin itong mga forms na to. Okay? So, kung may natutunan, i-share na sa kaklase para alam kung paano gagawin ang ating record of module use and monitoring of learners' progress ng ALS Assessment Form 2 version 2020. Thank you so much. It's me again, Teacher Mira. Thank you for listening.